26. So, nalalapit na. Ano na ba date ngayon? 18. So, next Sunday and the Monday after nitong Sunday na ito, ay yun na, yung ating Sports Fest. Kanina ay naglaban yung sa dalawang pogi sa chess. Hindi ko lang alam ano na yung resulta patungkol doon. Meron natang wala kanina, no? Kaya hindi nakapaglaban yung isa. But anyway, yung iba natin, I know, nag-schedule na ng mga laro nila this coming weeks at itong darating na weekend para talagang masigurado na yung panalo. Oo, ng mga taga-Pandi. Okay. So, hindi ko po alam kung hanggang anong oras sila Brother Paul doon magmi-minister sa Isabela, pero panalangin natin silang patuloy yung kanilang pagmi-minister doon at yung pagbiyahe nila pabalik dito. So, hindi ko rin alam kung anong oras sila mismo babalik, but let's pray ng pag-iingat ng Panginoon sa kanila. So, next Sunday ay, since supposedly ngayon dapat yung ating evangelism class, but i-move ito dahil wala nga si Brother Paul, next Sunday, yung ating next na evangelism class sa July 25. Hindi lang na-update yung ating poster. So, July, no? August 25, yung ating next na evangelism class. So, I believe wala naman na akong nakakalimutan na announcements unless meron pa ba? Mukhang wala naman na. So, with that, ay manalangin na tayo. Ituon natin ang ating mga isip, ating mga puso sa ating pagsamba at tayo haharap sa presensya ng Diyos at tayo magbibigay ng papuri sa Kanya. Tayo'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin, O Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, katapatan, biyaya mo't habag na araw-araw na aming nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa iyo dahil alam po namin na ikaw ang siyang may hawak ng aming mga buhay at ang lahat ng mga bagay na nangyari sa amin ay sang-ayon sa iyong kalooban. Kami ay lubusang nakaasa lamang sa iyo, Panginoon. At salamat, O Diyos, dahil alam po namin na ikaw ang Diyos na siyang sa amin tumubos. Niligtas kami sa aming mga kasalanan. Niligtas kami mula sa kaparusahan ng kasalanan na walang hanggan. At kami binihayaan mo ng isang buhay na walang hanggan. Isang buhay, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat. Isang buhay na minsan isang araw kami luluwalhatiin kasama mo. O Diyos, hayaan mo po kami na sumamba sa iyo ngayong hapong ito. Hayaan mo kami na maghandog ng aming mga papuri sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, ang aming mga buhay, ang siyang maging aming buhay na handog na aming i-offer sa iyo, Panginoon, sa aming pagsamba. Nawa ay patuloy mong siyasatin ng aming mga puso. Patawarin kami, pakalinisin at patuloy na pakabanilin sa mga kasalanan na patuloy na nakatahan sa aming mga buhay. Patnubayan mo kami, Panginoon. Gabayan mo ang bawat parte ng aming pananambahan. At nawa makapagbigay kami ng kapurihan at kalwalatian sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay sama-samang magpuri at sumamba sa Panginoon. Tayo po ay mawit. Awitin po natin, Send the Light. There's a call comes ringing on a restless wind. Send the light, send the light.
gospel light, let it shine forevermore. We have heard a lesson on and called today. Send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere above. Send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather troops for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Tayo po'y manatili nga tayo para po sa ating pagkakalo. Praise the Lord. Basahin muna natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabay-sabay mga kapatid. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God's able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama namin Diyos sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, muli kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Andito ang iyong mga anak, Ama, at sumasamba po sa inyo, Panginoon. At siya sa atin yung Panginoon, aming mga puso na tunay na kami sumamba ng karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Tulungan niyo po ang bawat isa, Ama, nawa, Lord, muli ipakita niyo sa amin, at buksan ang aming mga mata, lumalim pa, Panginoon, sa pagkaalam sa inyo, Ama, upang ang aming pagsamba ay lalo pang lumalim, Panginoon, sa pagpupuri at pagpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay sa amin araw-araw, lalo na, Panginoon, sa biyaya tunay hindi namin kaya, ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak, Panginoon, na siya naming tagapagligtas. Lord, salamat po, aming Panginoong Jesucristo, tunay na nagmahal sa amin, nagtiis at naghirap, Panginoon, sa ng Kalbaryo. Nawa, Lord, tulungan niyo po kami sa aming buhay, Panginoon, ay ipahayag din po namin ang kanyang kabutihan sa ibang tao, Lord. Muli, thank you po sa biyayang ito. Ganun po, Panginoon, sa biyaya, physical, na aming nakukuha araw-araw, Panginoon, lalo na, Panginoon, lagdag sa aming buhay. Panginoon, salamat po sa mga trabaho na ibinibigay sa amin, sa kalakasan, na kayo po yung magkahanap buhay at kumita, Panginoon. Namin, Panginoon, lahat ng ito ay nagmula sa inyo, Ama. At naman, Panginoon, ay aming tignan, Panginoon, ang mga bagay na ito na nagmumula sa iyo. Ngunit, Panginoon, sa aming paghandog ng kaloob, Panginoon, nawa, ang mga kaloob na ito ay magamit sa iyong iglesia. Kaulad pa, Panginoon, ng iyong ebanghelyo. Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga bagay na ito na tunay, ang aming puso ay yung baguhin sa aming pagbibigay. Tulungan kami na kami mapagbigay ng
may kagalakan sa aming mga puso. Lord, di po Panginoon, gumawa kami sa araw-araw sa aming buhay ng mabubuting gawa ayon sa iyong kalooban, Ama. At gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa, Panginoon, kayo po may taas sa araw na ito. Ang iyong salita, Panginoon, ay makapag-focus kami sa pakikinig sapagkat dito lang po kami, Panginoon, lalago sa iyong salita. Buksan niyo po aming mga mata, ang mga tainga upang aming madinig at may sa puso ang iyong salita. At yun ipamuhay po namin sa aming mga buhay. At ito po yung maging kalakasan sa aming pananampalataya. Muli, kayo po magpala sa iyong salita na ihayag mamaya. Pagpalain niyo, Panginoon, ang iyong gagamitin. Tulungan niyo po siya, Ama. Muli, salamat sa lahat ng ito. Ito aming samod dalangin. Sa pangalan lang po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po yung umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is a pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my all shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine
the light of His smile, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live. Oh, Christ, Lord, be tayo po'y magsing lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa ating mga kapatiran sa ating Panginoon. Para sa pagbasa ng salita ng Diyos, sabay-sabay po nating basahin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16, verse 16 hanggang 40. Ready, read. Minsang papunta kami sa dakong dalanginan, sinalubong kami ng isang batang babaeng alipin na may espiritu ng panghuhula. Malaki ang pakinabang ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan niya kami ni na Pablo habang sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y mga lingkod ng katas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo ang daan ng kaligtasan. Ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mainis na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa Kanya, at lumabas ang Espiritu ng oras ding iyon. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala ang kanilang pagkakakitaan, sinunggaban nila sila Pablo at Silas at kinaladkad sa pamilihan upang iharap sa mga pinuno. Pinaratangan sila ng ganito sa harap ng mga hukom. Ang mga taong ito ay mga Hudyo at ginugulo nila ang ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang bilang mga Romano'y hindi natin narapat gawin at tanggapin. Sinunggaban sila ng maraming tao, pinunit ang kanilang mga damit at pinaghagupit. Pagkatapos hagupitin ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbantayang mabuti. Nang matanggap ng bantay ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kalooban ng kabilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang mag-aating gabi na sila Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos habang nakikinig naman ng mga ibang bilanggo. Biglang lumindol ng malakas at nayanig ang mga pundasyon ng bilangguan. Agad na binuksan ang lahat ng mga pinto at ang mga tanikala ng lahat ng mga bilanggo. Nang magising ang mga bantay ng bilangguan at makitang bukas sa mga pinto, inakala niyang nakatakas sa mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at nagtangkang magpakamatay. Ngunit sumigaw ng malakas si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay at tumakbo paloob at nanginginig at napatirpa sa harap ni na Pablo at Silas. Nang sila'y danhin sa labas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka,
ikaw at ang iyong sambahayan. Pinangaral nila sa Kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat na nasa Kanyang tahanan. Nang oras ding iyon, ang gabi, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y pinabautismo kasama ang kanyang buong sambahayan. Matapos na patuloyin sa kanyang tahanan, sila'y pinaghanda niya ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya sa Diyos. Kinaumagahan, nagsugo ang mga kawal, ang mga hukom upang sabihin sa bantay, pakawalan mo ang mga taong iyan. Sinabi ng bantay kay Pablo, ipinag-utos ng mga hukom na pakawalan na kayo, kaya maaari na kayong umalis at humayo ng payapa. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, hinampas nila kami sa harap ng madla at ipinibalanggo ng walang anumang paglilitis, gayon ding mga mamayang Romano, at ngayoy palihim nila kaming palayain. Hindi maaari sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Inuulat ito ng mga kawal sa mga hukom, at nang malamang sila'y mamayang Romano, sila'y natakot. Kaya pumunta sila sa bilangguan at humingi ng pamunin kanina Pablo. Pagkatapos ay pinalaya nila ang mga ito at pinakusapang umalis ng lungsod. Pagkalabas sa bilangguan, nagtuloy sila sa bahay ni Lydia. Doon ay dinatnan nilang nagtitipo ng mga kapatid. Bago sila umalis, pinagbilinan nilang magpakatatag ang inyong sa mga pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Maaari na po tayong magsiupo. Magandang hapon pong muli sa bawat isa. Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang magiging mensahe natin ay ito yung part 3 ng ating paksa patungkol sa the transforming work of God. At ang magiging mensahe natin ngayong umagang ito, ang magiging buod ng ating mensahe ay ito: ang Diyos na nagliligtas ay Diyos na nagbubukas ng puso ng tao, nagpapalaya sa kasalanan, at nagbabago ng buhay ng kanyang mga mananampalataya ayon sa wangis ni Kristo. So nakita natin sa mga nakaraang pag-aaral natin ay kung paano yung pagkilos ng Panginoon. Una, dun sa purple seller, si Lydia. At pangalawa ay yung possessed slave. At ngayon ay dito tayo sa pangatlong bahagi, yung transforming work of God in the prison sentry, yung bantay doon sa bilangguan. Mingi muna tayo ng paggabay sa Panginoon bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na meron po kaming ganitong klase ng pagkakataon na nakakapagtipon kami ng malaya. Salamat po, Panginoon, na meron kaming iyong mga salita na pwede namin pag-aralan upang makilala ka namin, makita namin ang kadakilaan mo at kalwalatian mo, Panginoon. O Diyos, tulungan mo po kami sa aming pag-aaral, patnubayan mo po kami ng karunungan mo, patnubayan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan mo at ng pagkilos ng banal na Espiritu, na anuman ang mapag-aaralan namin, Panginoon, ay makita ka namin sa iyong mga salita. At makita namin ang aming mga sarili na kami merong kakulangan at kami nakaasa sa biyaya mo, O Diyos. Maluwalhati ka at mga purihan, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Well, una sa lahat, we know that persecutions are inevitable. Ibig sabihin, walang sino man na tunay na mananampalataya ang makakatakas at hindi makakaranas ng mga pag-uusig o persecution. Though maaring magkakaiba nga lang talaga tayo o ng bigat o ng tindi excuse me, ng persecution na pwede nating maranasan.
Well, titignan natin, mapalad tayo sa panahon natin ngayon. Diba? Di hamak na mas malaya tayo. Di hamak na yung lugar natin, yung panahon natin ay mas maluwag yung kinalalagyan nating kalagayan. Kung ikukumpara natin yung kalagayan natin ngayon, kumpara sa mga naunang mga mananampalataya sa atin, or di kaya yung mga mananampalataya na nandoon ngayon sa mga bansa na sarado ang ebanghelyo para sa kanila. Marami sa mga mananampalataya noon or yung mga mananampalatayang naroon sa ganong mga bansa ay talagang nakaranas o nakakaranas ngayon ng matinding persecution. Marami sa kanila ay nagtatago para lamang makapag-gather, sumamba sa Panginoon. Ultimo, magbasa ka lang ng Biblia ay hindi ka malaya. Maraming mga mananampalataya ang nakulong. Mga mananampalatayang nabugbog, na pagkaisahan, na pahiya, o meron pang iba na pinatay alang-alang sa ebanghelyo ni Kristo. Pero tayo ngayon sa panahon na to, sa lugar na kinalalagyan natin, iba't ibang klase naman, no? Iba't ibang klase naman yung persecutions na nararanasan natin. Hindi katulad nung sa kanila. Yung iba ay mas matindi yung nararanasan within their family circles, yung sa pamilya nila, sa mga mahal nila sa buhay. Yung iba naman sa eskwela, yung iba naman sa trabaho. Magkakaiba ng anyo, magkakaiba ng tindi, magkakaiba ng bigat, pero ito'y inevitable, hindi may iwasan. Hindi may iwasan na ang mga mananampalataya na nabubuhay ng tapat kay Kristo ay makakaranas ng persecutions. Sabi na nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, excuse me, sa 2 Timothy chapter 3, verse number 12, ang sabi ng salita ng Diyos, "Indeed, all who desire to live a godly life in Christ." Kung ikaw ay nagnanais na mabuhay, magkaroon ng buhay na banal, na nagtatapat sa Panginoon, you will be persecuted. You will be persecuted. Pero anuman yung mga persecution sa mararanasan natin, ang pag-asa natin at siyang magbibigay ng kapanatagan sa atin ay yung katotohanan na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. God is in control. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang mga salita sa Romans chapter 8 verse number 28, very familiar verse sa ating lahat, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang gandang translation ng verse na yan doon sa NASB or sa New American Standard Version, ang sabi ng verse number 28 ng Romans 8, "And we know that God causes all things to work together for good." And we know that God causes all things to work together for good. Ang Diyos ang siyang gumagawa para ang lahat ng ito ay magkatagpo-tagpo para sa ikabubuti natin. Yes, again, it is inevitable na tayo ay makakaranas ng mga persecution, pero meron tayong pag-asa. Puso natin maging sa gitna ng pag-uusig dahil alam natin ang lahat ng ito, ang Diyos ay soberano, siya ang kumikilos, at maging sa pinakamadidilim na yugto, pinakamadidilim na pangyayari sa buhay nating mga mananampalataya ay para sa ikabubuti natin at para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ibig sabihin, maging sa mga persecutions man na pwede nating maranasan, ang lahat ng ito ay merong layunin ng Panginoon. At yan ang napakagandang katotohanan na makikita natin as we study yung ating text ngayong hapong ito. Well, kung maaalala natin last time, sa pag-aaral natin doon sa verses 16 to 18 ng Acts chapter 16, nakita natin na merong isang slave girl na manghuhula. At siya'y inaaniban ng isang masamang espiritu. At nakita natin dito yung pandaraya na ginagawa ng dyablo doon. Dahil parang akala mo, kung titignan mo lang sa facade, titignan mo lang sa external, parang akala mo, tinutulungan pa ng dyablo na yung pag-advance ng ebanghelyo.
Di ba? Remember, sabi ng verse number 17 ng Acts 16, she followed Paul and us crying out, these men are the servants of the Most High God who proclaim to you the way of salvation. So again, kung titingin tayo doon lang externally sa ginagawa ng dyablo habang siya'y nakaanib, habang siya'y nakasanib doon sa slave girl, parang inaayunan pa niya. Parang tinutulungan pa niya sina Apostol Pablo. Pero again, alam natin na madaya ang dyablo. At hindi talaga ganon ang pinakapakay niya. Maaring yun ang nakikita natin, pero madaya ang dyablo. Madaya ang dyablo. Ang purpose niya talaga ay upang maisip ng mga tao, ay, magkakampi pala sila. Kakampi pala ni Pablo yung manghuhula. Kakampi pala nila yon. Kakampi pala ng mga Kristiyano yon. Na kumbaga, magkakabatak pala tong mga to. So paulit-ulit niya yung ginagawa. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Araw-araw. Until such time na sobrang nainis na si Pablo. Teka. May mali na rito Mali itong ginagawa na itong babae na to Ang sabi ng verse number 18, and this she kept doing for many days. Paul having become greatly annoyed. sobrang nainis si Pablo na. Turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. Kinas out niya. Kinas out. And it came out that very hour. Nung nainis si Pablo, ang ginawa niya, pinalayas niya, kinas out niya yung dyablo na nakaanib doon sa slave girl. Kaso ito, pagkatapos nun, ito agad ang problema. Kasi di ba, kung maalala natin, itong slave girl na ito ay nakapanghula siya sa pamagitan ng kapangyarihan ng dyablo. Again, madaya ang dyablo. Hindi niya alam ang future. Hindi naman siya all-knowing Pero nagagawa nila makapanghula dahil meron silang ibang paraan. Hindi dahil alam nila ang hinaharap. Dinadaya nila ang mga tao. So, meron siyang ganong kapangyarihan. So, nung pinalayas na ni Pablo yung nakaanib na masamang espiritu dun sa babae, di nawala na rin siya ng kapangyarihang manghula. So, again, alam natin hindi naman talaga totoo. So, nung napalayas na yung nakaanib na masamang espiritu dito sa slave girl na to, wala na, hindi na siya makapanghula. Di ba remember, sabi ng verse number 16, as we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had the spirit of divination, yung spirit ng panguhula, and brought her owners much gain by fortune telling. So, ibig sabihin, itong slave girl na ito ay pinagkakakitaan ng kanyang mga master. Kumikita sila sa pamamagitan ng panguhula nitong slave girl na to. Actually, ang sabi dyan, much gain. So talagang malaki yung kinikita nila. Malaking pera yung ipinapasok. Malaking pera, kumbaga, ay investment nila ito. Itong babae na ito. Yun ang kanilang business. Sige, manghula ka ron, manghula. Ang problema, nawalan siya ng kapangyarihan na manghula. So, ibig sabihin, wala ng pera. Wala ng kikitain. Kaya ang nangyari ay nagalit yung mga master nitong slave girl na ito. Doon sa nangyari. So tignan natin. Verses 19 to 21. But when her owners saw, nakita nila, that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers or the magistrates. And when they had brought them to the magistrates, they said, these men are Jews, and they are disturbing our city. They advocate customs that are not lawful for us as Romans to accept our practice. So makita nyo dyan, galit na galit itong mga master ng slave girl. Bakit? Kasi nga malaking pera yung naipapasok ng slave girl Kaya nung makita nila, nung malaman nila na wala ng kapangyarihang manghula yung nung slave girl na pinagkakakitaan nila, ang ginawa nila, nagtakbuhan sila patungo doon kina Pablo at kay Silas at sinunggaban nila. At ang ginawa nila doon sa dalawa,
kinaladkad nila. Papunta doon, ang sabi niya sa talata, papunta doon sa marketplace para iharap doon sa mga tinatawag nilang magistrates. Ito po kasing marketplace na ito ay hindi po ito katulad ng marketplace sa Facebook, ano? Itong marketplace ay hindi lang din naman basta palengke lang. Itong marketplace during their time, malaking lugar ito. Malaking lugar na ito'y social center na rin. Social center. So ibig sabihin, hindi lang mga palengke, of course, nandun yung mga nagtitinda, nandun yung mga namimili, at nandun din yung mga naghahanap ng trabaho, andun din yung mga employer na naghahanap ng mga pwedeng magtrabaho sa kanila, andun din yung mga lugar kung saan dinadala yung mga may sakit para pagalingin ng mga doktor nila nung panahon na yun. At meron ding isang lugar doon na nandun yung court. Nandun yung korte ng mga tinatawag nilang magistrates. Kasi doon nila hinuhusgahan, ginajudge yung mga taong nagkakasala. At sa bawat cities na colonized ng Roman Empire, naglalagay sila ng tinatawag nilang magistrates. Ang mga magistrates palaging merong dalawa. Dalawa yan palagi. At kumbaga sa panahon natin, para yung mga mayor sa bawat bayan. Kasi ine-elect ito taon-taon. Binoboto sila ng mga tao taon-taon. So, sadya lang na dalawa yung nilalagay, maliban kung merong tinatawag sila na dictator. Dictator. Kapag merong dictator, siya yung mas mataas sa kanilang dalawang magistrate. Yung isa ay mas mababa lang sa kanya ng konti. Pareha sila magistrate. So parang mayor tapos vice mayor. Parang ganun yung datingan. Katulad sa panahon natin. So ang ginawa nga nitong master ng slave, yung mga master nitong slave girl, sinunggaban nila sila Pablo at saka si Silas, kinaladkad nila, kasi narap nila doon sa mga magistrate sa may marketplace sa Philippi. Ano? At kung maaalala nyo, 'di ba? Kung maaalala nyo, ilan silang missionaries? Apat. Pero dalawa lang yung kanilang kinaladkad. Dalawa lang yung kanilang sinunggaban. Pero apat sila. Pero dalawa lang yung kanilang sinunggaban. Bakit? Dahil ang sabi ng verses 20 to 21, sabi doon, these men are Jews, and they are disturbing our city. They advocate customs that are lawful for us as Romans to accept our practice. Dito makikita natin yung tinatawag na anti-Semitism. Anti-Semitism. Ano yun, Brother Daryl? Ito yung tawag sa pagiging against sa mga Hudyo. Anti-Semitism. Yung matinding talagang ayaw mo, pagkamuhi mo sa mga Hudyo, talagang matinding pag-discriminate sa mga Hudyo. Yun yung term, anti-Semitism. Kung maaalala nyo sa history, itong anti-Semitism ang dahilan kung bakit pinatay ni Adolf Hitler ang 6 million na mga Hudyo. Doon yung nagmumula sa anti-Semitism. So imagine, grabe no? Pumatay ng 6 million na mga Hudyo. Hindi ko lubos maisip yung kagimbal-gimbal na yun, na pangyayari na yun. Pero itong anti-Semitism na ginawa noon ni Adolf Hitler ay noon pa man meron na. Bago pa yung panahon niya, meron na. Hindi lang ganun kalala noon, pero meron na. So ang sabi ng master na slave girl, mga Hudyo yan. Mga Hudyo yan. Nanggugulo sila sa atin. Kung ano-anong tinuturo nila, hindi akma sa custom natin bilang mga Romano. Wala namang ganun eh. Diba? Gumawa lang sila ng kwento para parusahan ng mga magistrates. And again, maalala nyo, 4 sila. Pero itong 2 lang ang kinaladkad at dinala dun sa mga magistrates. Bakit? Kasi si Luke, diba 4 sila? Si Paul, si Silas, si Luke, si Timothy. Si Paul and Silas, mga Hudyo. Kaya sila yung kinaladkad. Kasi si Luke ay Hentil, Gentile. Si Timothy ay half Jewish, half Gentile. So maaari na sa itsura pa lang ni na Pablo at Silas, alam mo na mga Hudyo to. No? Kumbaga, alam mo na agad, mga Hudyo talaga to.
Sure mo na. Or pwede rin na sa mga kasuotan. Kasi dati, very particular kasi sa mga national costume dati. No? Unlike sa panahon natin ngayon, hindi naman na talaga tayo nagsusuot ng mga national costumes. Yung talagang suot ng mga bayan. Wala naman na masyadong ganun. Bihira ka naman ng makakita ng nakabarot saya eh. Diba? Hindi na. Di tulad dati, alam mo kapag ganyan ang suot, ano to, ganitong lahi to. Maliban sa ilang mga bansa, pinapractice pa rin nila. Pero commonly, hindi naman na. So, maaari na ganun. Kaya nila nasabi, Hudyo nga ito. Dahil either sa itsura or sa pananamit, sa kasuotan. Hindi natin alam sigurado, pero alam ng mga tao, Hudyo yun. Hudyo yun. Kaya ang ginawa nila, yun ang sinunggaban nila. Doon sila nagalit. Hindi nila pinakailaman yung mga hentil. Or yung half, at least. Maaring itsurang hentil din talaga si Timothy, bagamat siya'y half Jewish. So, ang problema, sa panahon noon, magkaiba ang administration ng batas kapag ka Roman citizen ka at hindi ka Roman citizen. Magkaiba. Magkaiba. Dati, kapag ka Roman citizen ka, protektado ka ng tinatawag na civil rights. Meron kang civil rights. Pero kapag hindi ka Roman citizen at nahuli ka, wala kang civil rights. Ibig sabihin, kahit bugbugin ka lang nila ng bugbugin ng mga tao sa kalsada, na pagkaisahan ka nila dahil sabi nila magnanakaw ka o kung ano man, wala kang ganong karapatan na ipagtanggol mo yung sarili mo at maprotektahan ka ng batas, ng Roman law. Wala. So kumbaga, kapag hindi ka Roman citizen, walang Gabriela, walang human rights, walang mga ganon na pwedeng magprotekta sa'yo, walang anumang ahensya ng gobyerno, ng Roman government ang pwede mong tawagan. Wala. Wala. Pwede ka nilang basta abusuhin nang wala kang kalaban-laban. So, ang una nila naisip, mga Hudyo to, hindi to Roman citizens. Kaya ganun na lang din ang ginawa nila. Basta lang kinalagkad, dinala doon sa mga magistrates, at sabi nila, mga Hudyo yan, at kung ano-ano yung tinuturo nila. At ito yung nangyari. Verse number 22 to 24. The crowd joined attacking them. Grabe, no? The crowd joined in attacking them. Kasi nga, alam nila mga Hudyo to, hindi naman to Roman citizen. So, okay lang. Kahit na nakaharap pa to dyan sa mga rulers, sa mga magistrates, bugbugin namin to. Wala silang civil rights. And the magistrates tore the garments of them and gave orders to beat them with rods. Inagupit sila. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into inner prison and fastened their feet in the stocks. So imagine, ganun kawalang civil rights. Kahit yung crowd, pwede silang basta atakihin. Tapos pinunit ng mga magistrates yung damit nila. Tapos saka sila pinahagupit. Well, hindi natin alam exactly kung ilang beses silang hinagupit. Remember, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, siya'y hinagupit ng 39 slashes, right? Kasi sa batas ng mga Hudyo, ang maximum lang na pwede ay 40. So ang ginagawa nila, 39 lang. Kasi pag lumagpas ka sa 40, ibabalik sa iyo yun. Halimbawa, kay Normal Soldier, nag-41 ka, ibabalik sa iyo yung hagupit. Grabe yun eh. Diba? Kumakapit yun eh. So, dito sa part na to, wala sila sa Jerusalem. So, hindi sila under nung Jewish law na yon na hanggang 40 lang. So, hindi natin alam at this time kung ilang slash. Pwedeng unlimited hanggat kaya nung soldier. Walang ganung batas dito. Kasi nga, nasa Philippi sila. After all, Europe na ito. Hindi na ito Jerusalem. Wala nang ganung law na nagpoprotekta sa kanila hanggang 39 slash lang. Ito wala. So, again, hindi natin alam kung ilan exactly. Pero sure tayo, wala na nagpoprotekta sa kanila na ganong klase ng batas. So, pwedeng mangyari yun na hanggat gusto ng soldier na hagupitin, tapos hindi yun Roman citizen, walang civil rights,
pwede niyang gawin. Kahit mamatay na lang yun doon, kakahagupit niya. Wala. So again, hindi natin alam, ano? Pero sabi ng verse number 23, they had inflicted many blows upon them. Many blows. So usually, kapag talagang hindi mabilang, ay nagagamit na lang ng mga adverb tulad yan na many, marami na, walang bilang. So maaring sobra pa sa 40 yung slash na nangyari. So maraming beses nilang hinagupit sina Pablo at Silas at sa kanila pinatapon doon sa kulungan. At ang sabi, naglagay sila ng isang jailer, ng isang sentry na magbabantay sa kanila. So dito tayo ngayon. Dito natin ngayon makikita yung pagkilos ng Diyos sa pangyayari na to. Na bagamat nakaranas ng matinding persecution sina Pablo, ay mayroon pa ring layunin ang Diyos dito sa pangyayari na ito. Pag-aralan natin yung ating pangatlong punto nga rito ay transforming work of God in the prison sentry. So kung titignan natin, grabe yung persecution na naranasan ni na Pablo dito sa Philippi. Kinaladkad sila, sinunggaban sila ng mga tao, pinagkaisahan sila ng mga tao, malamang yun, binugbog din sila ng mga tao, tapos pinahagupit sila, tapos ipinakulong. At ngayon, andun sila sa pinakaloob-looban ng kulungan, madilim na bahagi ng kulungan, nakagapos sila doon, nakalak yung mga paa nila sa dalawang kahoy, sa pagitan ng dalawang kahoy. At higit sa malamang, namabaga yung mga katawan nila, punong-puno ng sugat, nagduguan sila. So imagine, grabe yung kalagayan nila at this time. Sino narito yung nakaranas ng ganitong katinding hirap? Wala pa sa atin na nakaranas ng ganito katindi. Pero tignan ninyo yung sabi ng talata. Habang sila'y naroon sa ganung kulungan, habang sila'y naroon sa ganung kalagayan at sitwasyon. Sabi ng verse number 25, about midnight of the same day, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Ulitin ko mga kapatid, kinaladkad sila, sinunggaban sila ng mga tao, pinagkaisahan, binugbog, hinagupit, ipinakulong, at nandoon sila sa pinakaloob-loobang bahagi ng bilangguan madilim, nakagapos, nakalak yung kanilang mga paa ng dalawang mabibigat na kahoy, namamaga ang buong katawan, sugatan, duguan. Pero tignan nyo kung anong ginagawa nila. Sila'y nananalangin at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Sa kabila ng napakatindi, napakahirap na kalagayan na kinaroroonan nila dahil sa nangyari, naranasan nila, nagawa pa rin nilang magpuri sa Diyos. Ito lang mga kapatid, nakakahiya, na tayo makaranas lang tayo ng konting hirap. Nakakalimutan na nating magpuri sa Panginoon. Aminado ko yung matraffic ka lang, matraffic ka lang dahil mayroon kang pupuntahan, tapos yung mga nasa unahan mo, ayaw magsiusad, singit pa ng singit sa'yo, yung ganito, wala na. Puro reklamo na, hindi na tayo makakarinig ng papuri sa bibig natin. Wala na. Mga kapatid, itong madalas nating makalimutang mga mananampalataya. Ang pagpupuri sa Diyos ay hindi nakadepende sa anumang pinagdadaanan natin. Ang pagpupuri sa Diyos ay hindi nakadepende sa anumang sirkumstansya na pinagdadaanan natin ngayon. Sabi ng salita ng Diyos, 1 Thessalonians 5, verses 16 to 18, rejoice always, rejoice evermore, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you.
Ito ang kalooban ng Panginoon, that we should rejoice in the Lord always. That we should give thanks in the Lord always. That we should give thanks and praise the Lord always. Dapat nating purihin ng Diyos sa mga panahong pinagpapala tayo ng Diyos. Pero dapat din nating purihin ng Diyos maging sa mga panahon na napakagulo, sa mga panahon na napakahirap ng pinagdadaanan at kinalalagyan natin. Hindi lang sa mga panahong nakakaranas tayo ng kabutihan ng Diyos, kundi sa lahat ng panahon. Give thanks in all circumstances. Anumang hirap ang pinagdadaanan nating mga mananampalataya, kahit kasing hirap pa nung pinagdaanan ni na Pablo at Silas, we can take comfort in this truth. Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Peter 5 verse number 10, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you into His eternal glory in Christ, will Himself restore. Take note, will Himself, siya mismo, si Kristo mismo, will restore us, will confirm us, will strengthen us, and will establish us. To Him be the dominion forever and ever. Amen. Ang ganda na sinabi sa Tagalog, pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon, kaunting panahon, napakaliit lang nun. Ang Diyos ang pinagmumula ng biyaya at tumawag sa inyo na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ang siya ring magpapanumbalik, ang siyang magpapatibay at magpapalakas sa inyo, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. After we have suffered a little while, we should give praise and honor sa ating Panginoon. For Him be the dominion forever and ever. Amen. After the persecutions and sufferings at anumang mga kabigatan na maranasan natin, Christ will be our comfort. Si Kristo ang ating kaginhawaan. Siya ang ating pag-asa. Kaya sa kabila ng matinding pinagdaanan ng kalagayan ni na Pablo at Silas, naroon sila sa madilim na bahagi ng kulungan, sila'y nananalangin, sila'y umaawit at nagpupuri sa Panginoon habang nakikinig yung ibang mga bilanggo sa kanila. Marahil nagtataka yung ibang mga bilanggo, anong ginagawa ng mga to? Anong ginagawa ng mga to? Bakit umaawit pa sila? Paano nilang nagagawang umawit pa sa Diyos? At ito ang sabi ng verse number 26. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. Grabe, ano? Sa sobrang sintonado ng boses ni na Pablo at Silas, ay lumindol ng malakas. Hindi po yun. Hindi. Pangtawag ng tanggalan ang kanilang boses. Kaya talagang lumindol. Hindi po ganun ha. Hindi ganun. Biro lang. So nagkaroon ng malakas na lindol. Hindi ulit sa boses nila. This is something supernatural. Hindi ito bastang lindol lang. Dahil kung titignan mo, saktong-sakto yung malakas, pero saktong-sakto in the sense na hindi masisira yung prison. Malakas, pero saktong-sakto para mabuksan lang yung mga pinto at yung mga padlock ng kanilang mga gapos. Kung tutusin, sa sobrang lakas ng lindol, pwedeng gumuho na lang yun eh. Usually, ng mga prison nila dati, underground yung mga yan. So pwedeng gumuho na lang ng biglaan yun. So, sakto-sakto, this is something supernatural. And we know ito'y pagkilos ng Diyos. Talagang tiniming ng Panginoon. And even yung lakas ng lindol na yon, even yung great earthquake na yun, napakalakas pero saktong-sakto lang, hindi mamamatay si na Pablo, pero mabubuksan lang yung kanilang pintuan ng kanilang bilangguan. Sabi ng verses 27 to 28, when the jailer woke,
Siya daw ay woke. Nagising. When the jailer woke and saw that the prison doors were opened, he drew his swords and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." At pagkatapos ng lindol, nung ma-realize itong Philippian jailer na ito, ng prison sentry, na nabuksan yung mga pintuan ng bilangguan, ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang tabak, yung kanyang espada, tapos magpapakamatay na siya. Bakit niya gagawin yun? Dahil sa Roman law, kapag merong nakatakas na bilanggo na binabantayan mo, ang parusa nun sa'yo kamatayan. So kung baka alam niya, papatayin din naman ako eh. Diba? Huwag na akong hirap dun sa mga tao para patayin. Mapapakamatay na lang ako. Inuunahan niya na yung batas. Dahil alam niya nga napapatayin din naman siya. Pero nakita ni na Pablo, for some reason, madilim, pero nakita niya, maaaring narinig niyang bumunot ng espada, hindi natin masabi. Pero sabi ni Pablo, teka, andito pa kami. Pinigilan siya ni Pablo. At alam ni Pablo yung balak niya eh. So maaari na naiintindihan ni Pablo yung Roman law. Alam niya kung anong gagawin, kung bakit binunot yung espada. Marahil, alam talaga si Pablo maging sa batas nila noon. Well, hindi natin alam. Magtataka kayo, ang sabi ng salita ng Diyos, all the doors and all yung lahat ng mga gapos ay nabuksan. Pero hindi natin alam bakit hindi rin tumakas yung ibang mga bilanggo. Nakapagtaka. Pero sabi ng Biblia, di ba may mga nakikinig sa kanila eh. So may ibang mga prisoners. Lahat yun nabuksan. At ang sabi ni Pablo, we are all here. Andito pa kaming lahat. So hindi natin alam. For some reason, hindi rin sila umalis. Maari, sabi ng isang theologian, maaring sobrang lakas ng lindol ay nahihilo pa sila. Possible. Possible din naman niya. Hindi natin masabi. Wala naman talagang sinabi ang salita ng Diyos. Basta hindi sila umalis. Hindi rin sila umalis. So, ang sabi ng verses 29 to 30, and the jailer called for lights and rushed in. And trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So nagmadali siya na napasindihan yung sulo, yung ilaw. Wala pa namang switch dati, mga sulo lang ang ilaw nila para magkaroon ng ilaw doon sa hallway ng prison na madilim nga. At nagmamadali siya na tumakbo papunta doon kina Pablo at Silas para i-confirm kung nandun pa nga talaga kasi siya yung nagbabantay doon eh. So, talagang nagmamadali siya dahil alam niya yung kabayaran nun kapag nakawala yung mga yon, kamatayan. Kung maalala natin, ang reason kung bakit ipinakulong sina Pablo ay dahil nga pinalayas nila yung masamang espiritu na nakaanib doon sa slave girl. At itong jailer na ito ang naatasan na magpantay sa kanila doon sa prison. So aware itong jailer na ito doon sa deliverance na ginawa ni na Pablo doon sa slave girl. Aware siya. At buong gabi, naririnig niya yung sintanadong boses ni na Pablo at ni Silas. Yung boses nila na umaawit at nagpupuri sa Panginoon hanggang midnight. Buong gabi, nag-aawitan, nananalangin si na Pablo. So nakikita niya, aware itong jailer na ito kung gano'ng katindi yung pananampalataya nitong mga to. Aware siya. Kaya nga pagdating niya kay na Pablo, sobrang takot na takot siya, nanginginig siya, at siya'y nagpatira pa, siya'y yumukod, ang sabi niya, "Sirs, what must I do to be saved? Anong kailangan kong gawin para ako'y maligtas?" Kung titignan niyo, pwede niyang itanong, bakit hindi pa kayo tumakas? Bakit hindi pa kayo umalis? Bakit nandito pa kayo? Samantalang nakalag na yung mga gapos ninyo, natanggal na, nabuksan na yung pintuan, bakit nandito pa kayo? Pwede niyang itanong ng ganun. But instead, he asked the most important question a man could ever ask. What must I do to be saved? Anong kailangan kong gawin para ako'y maligtas? At ang naging tugon ni na Pablo at Silas sa verse number 31 ay ito. And they said,
Believe in the Lord Jesus and you will be saved, and you and your household. Ang pag-asa ng jailer na ito at ang pag-asa ng sino man sa atin, ang pag-asa ng lahat ng tao upang tayo ay maligtas, ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Hindi sinabi ni na Pablo na gumawa ka na mabuti. Hindi sinabi ni na Pablo na tulungan mo kaming makatakas dito at maliligtas ka. Hindi sinabi ni na Pablo na umanib ka sa aming relihiyon. Hindi sinabi ni na Pablo na sumabay ka sa panalangin na ito. Ang sabi ni Pablo, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Napakalinaw niyan sa salita ng Diyos. There is no other way. Walang ibang paraan kundi pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. And here's what happened next. Verses 32 to 34. And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds. And he was baptized at once, he and all his family. Then he brought them up into his house and set food before them, and he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. So ano sabi ng mga talata? Anong pinakikita rito ng mga talata? Ibig sabihin, nung gabi ring yon, itinakas ng jailer sina Pablo at Silas at dinala niya sa kanyang bahay. Kaya nga nag-preach sina Pablo doon sa kanyang sambahayan. At ang sabi pa dyan, pinagandaan sila ng pagkain. Pinakain sila. Nilutuan sila. Hindi ko alam kung midnight snack lang ba ito. Dahil, midnight to, that's madaling araw na eh. Matindi kung nag-heavy meal pa sila. Hinugasan pa ng jailer yung kanilang sugat. At nung gabi ring yun, nabautismuhan siya, pati yung kanyang buong pamilya. Nung buong madaling araw na yun. Grabe yung pagkilos na ginawa rito ng Panginoon. Kaya nga sabi ng verse number 34, and at sa dulo, and he rejoiced along. He rejoiced along with his entire household. Nagalak siya kasama yung kanyang buong sambahayan that he had believed na sila'y sumampalataya sa Diyos. Madaling araw, nagkakasayahan sila. Nagre-rejoice sila sa Panginoon. Lord, salamat, niligtas mo kami. Niligtas mo kami. And here's what happened next. Verse number 35. But when it was day, nung mag-umaga na, the magistrates sent the police, saying, let those men go. And the jailer reported these words to Paul, saying, the magistrates have sent to let you go. Therefore, come out now and go in peace. So ano naman, mapapansin nyo rito? Di ba kanina lang, madaling araw, andun sila sa bahay ng jailer, pero nung mag-umaga na, bumalik din sila, ano? Bumalik din sila. Kasi nandun sila ulit eh. Kaya nga sinabihan sila, sige, pwede na kayo lumabas. Pwede na kayo lumabas. Pwede na kayo lumaya. So, bumalik din sila. Bumalik din sila. Maaari na dahil alam nila, ikapapahamak nga naman kasi ng jailer kung matagpuan na wala na roon. Pero isipin nyo tong maigi. Isipin nyo tong maigi. Alam ba ng Diyos na kinabukasan sa umaga ay papalayain din naman sina Pablo at Silas? Yes. Yes. All-knowing ang Diyos eh. And after all, ang Diyos mismo ang nagtatakda ng lahat ng bagay na nangyayari. Kaya siguradong alam niya. So alam ng Diyos na kinabukasan, papalayain din naman siya ng mga magistrates. Pero ang tanong ay ito, bakit nagkaroon pa ng malakas na lindol nung gabi? Para palayain sila. So ibig sabihin ba ay nagkaroon ng plan B ang Panginoon? Ay, hindi pala lalabas lang sila Pablo. Say, vale, kinabukasan na lang, papalayain ko rin naman kayo.
Ibig sabihin ba nagkaroon ng option B? Of course no. Walang plan B, walang option B sa Diyos. Ang lahat ng itinakda ng Diyos ay plan A lang, or well, hindi plan A dahil wala namang B, C, or susunod. Ito'y nag-iisang perpektong plano lamang, wala nang iba. So ibig sabihin mga kapatid, yung layunin, yung purpose ng malakas na lindol, yung purpose ng malakas na lindol ay hindi para palayain sina Pablo at Silas, hindi para iligtas sina Pablo at Silas, kundi ang purpose ng lindol ay para iligtas itong Philippian jailer. Para gamitin ng Panginoon yung event na yon, para itong jailer na ito, makita niya yung kanyang pangangailangan, kailangan kong maligtas. Ayun lang pala, ganun lang pala ang buhay. Minsan isang araw, pwedeng akong bigla lang na ito na yung kamatayan. Hindi yung kaligtasan physically ni Pablo at Silas ang purpose ng Diyos. The plan A or the perfect plan is to save the Philippian jailer. Sabi ko, habang binabasa ko ito, wow, wala akong ibang maisip kundi mamangha sa Diyos na ginamit niya yung persecution, ginamit niya yung malakas na lindol para lamang iligtas itong jailer na ito kasama yung kanyang buong pamilya, na kung tutuusin bago mangyari ang lahat ng ito, hindi man nga lamang nilang iniisip, hindi nila iniisip ang Diyos, hindi nila iniisip na pwede silang iligtas ng Diyos sa kanilang kasalanan. Ganong kaganda ang biyaya ng Panginoon. Siya yung gumawa at siya ang gumagawa ng paraan para lamang iligtas tayo. Kaya mong sabihing naligtas ka. Kaya talagang mali na sabihin mo na naligtas ka dahil hinanap mo ang Diyos at pinili mo siya. No! Walang sino man sa atin ang umahanap sa Diyos. Sabi ng Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Verse number 11, no one understands, no one seeks after God or seeks for God. Walang sino man sa atin ang naghahanap sa Diyos bago pa tayo maligtas. Yung Philippian jailer na yun, hindi niya hinahanap ang Diyos. Hindi niya iniisip yun. Kung hindi pa ginamit ng Diyos yung lindol na yun at magpapakamatay siya, hindi niya makikita ang kanyang pangangailangan sa kaligtasan. Kaya natagpuan tayo ng Diyos hindi dahil hinanap natin siya, kundi hinanap tayo ng Diyos. Siya ang humanap sa atin. Siya mismo ang gumawa ng paraan. Magkakaiba tayo ng kwento mga kapatid. Hindi ko alam kung paano kayong kinatagpo ng Panginoon. Pero gusto ko makita ninyo lahat ng nangyari na yun hindi dahil sa atin, kundi ang Diyos ang gumawa nun. Siya ang kumilos, hindi tayo, upang makarating tayo doon sa punto na tayo'y katatagpuin ng Diyos at Kanyang ililigtas. Napakalinaw ng salita ng Diyos. Luke 19 verse number 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Hindi tayo ang humahanap sa Diyos, kundi ang Diyos, si Kristo ang siyang humahanap sa atin. Ginawa ng Diyos ang lahat ng paraan. Natagpuan tayo ni Kristo at Kanya tayong iniligtas. Ganun kaganda ang biyaya ng Diyos. Nakakamangha, napakadakila. Kaya nga tingnan ninyo, itong kwento na ito patungkol sa Philippian jailer na ito, ito'y isang napakagandang halimbawa ng sinasabi ng Romans 8 verse number 28. All things work together for good. Yung persecution na naranasan ni na Pablo ay ginamit ng Diyos para sa ikaliligtas nitong jailer na ito maging ng kanyang buong sambahayan. Oo, mahirap, oo, masakit, oo, mabigat yung pinagdaanan nila, pero sa lahat ng yon meron palang layunin ng Panginoon. Hindi sayang. Hindi sayang yung paghihirap na pinagdaanan ni na Pablo. Mga kapatid, gusto ko po makita natin to. Ano mang danasin natin na paghihirap, na kabigatan, nawa maging paalala sa atin ito na wag nating sayangin yung mga pagdurusa.
yung mga pag-uusig, yung mga kabigatan, yung anumang kahirapan na nararanasan natin, nawa sa lahat ng ito ay makita ng ibang tao ang kadakilaan ni Kristo at sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan natin ay maihayag ang ebanghelyo. Huwag nating sayangin. And to end this chapter, and sabi ng verses 37 to 39, but Paul said to them, they have beaten us publicly and condemned. Men who are Roman citizens and have thrown us into prison, and do they now throw us out secretly? No. Let them come themselves and take us out. The police reported these words to the magistrates, and they were afraid when they heard that they were Roman citizens. So they came and apologized to them, and they took them out and asked them to leave the city. Diba? Diba, pinapalaya na nga sila ng magistrates, pero hindi sila pumayag na ganun-ganun lang. Ano, ganun-ganun na lang yon? Ganun-ganun na lang yon? Hinagupit nyo kami uncondemned. Tapos pinakulong nyo kami, tapos ngayon magpapadala lang kayo ng sino mang polis o sino mang utosan ninyo para sabihin pinapalaya nyo na kami. Hindi pwedeng ganun, sabi ni Pablo. Ito yung mabigat at dito natakot yung mga magistrates. Ang sabi ni Pablo at Silas, we are Roman citizens. Oh no! Oh no! Remember, pinarusahan nila na parang hindi mga Roman citizens, na parang walang civil rights itong mga ito. Kaya natakot yung mga magistrates dahil kapag meron silang pinarusahan na Roman citizen na hindi dumaan sa sistema ng batas, tanggal sila sa posisyon. Tanggal. Depende pa sa bigat ng kanilang ginawa. At kung nag-appeal talaga sina Pablo rito, hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng kanilang batas doon sa mga magistrates na yun. Kaya sabi ni Pablo, respetuhin nyo naman kami. Pumunta kayo rito, kayo pumunta rito. Huwag nyo ipasabi lang. Kayo pumunta rito mismo at magpalaya sa amin. Hindi nyo na nga nirespeto yung civil rights namin bilang mga Roman citizen, pero kahit sa ganong paraan, respetuhin nyo kami. Kaya ang ginawa ng mga magistrates, natakot sila na mabalitaan na, oh no, mga Roman citizens pala itong mga ito. Nagpunta sila roon at humingi sila ng tawad kina Pablo at Silas. And they asked na umalis na ng bayan sina Pablo sa Philippi. Kasi malamang natatakot sila baka mag-appeal pa itong mga ito at matanggal sila sa kanilang pwesto, sa kanilang posisyon. At ang sabi ng verse number 40, and this we will end. And so they went out of the prison and visited Lydia. And when they had seen the brothers, they encouraged them and departed. Paglabas sila ng kulungan, nagpunta sila doon sa bahay ni Lydia. The very first, ang pinakauna na naligtas doon sa Philippi, well at least as we know, as revealed by the Word of God, nagpunta sila doon, di ba? Remember, si Lydia ay mayaman, malaki yung kanyang bahay. Pagtungo nila doon, andun si Lydia, yung mga kasama niya sa bahay, well, hindi malayong naroon din yung babae na pinalaya nila sa masamang espiritu. Hindi malayo na naroon din yung mga babae na kasama nila sa place of prayer. At naroon din itong jailer. At yung kanyang mga kasama, yung kanyang sambahayan ng kanilang pamilya, yung mga mananampalatayang nakakilala kay Kristo doon sa Philippi ay naggagather doon sa bahay ni Lydia. And I want us to see this, ang lahat ng ito, lahat ng iyon ay mga tao na tinransform o binago ng Diyos ang kanilang mga buhay upang makasumpong sila ng dakilang biyaya ng Diyos at upang ang kanilang mga buhay ay maging ayon sa wangis ng Panginoong Kristo. What a sight to see na nagkatipon-tipon ang mga mananampalatayang pare-parehas na nakaranas ng dakilang biyaya ng Diyos. Mga kapatid,
magpahinga tayo sa katotohanan ito. Meron tayong Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Siya ang pag-asa natin. At siya rin ang pag-asa, maging ng mga mahal natin sa buhay, na kaya silang baguhin ng Panginoon. Let us take comfort in that truth. Tayo'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa isang napakagandang katotohanan na ito. Na ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay ng mga taong makasalanan. Salamat, Panginoon. Dahil kung kami lang sa aming mga sarili, titingin kami. Kung kami lang, hindi namin alam kung paano kaming naligtas, kung bakit kami naligtas. At kung titignan namin yung mga taong nakapaligid sa amin, maging yung mga mahal namin sa buhay na wala pa kay Kristo, di namin alam kung ito bang mga ito'y sa sobrang tigas ng kanilang mga puso ay makakilala sa iyo. Pero alam naming walang imposible sa iyo, O Diyos. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Nagpapalambot ng pusong bato. O Diyos, inilalagay namin sa iyo ang aming pag-asa. Katulad ng kung paano ang pag-asa ng aming mga kaligtasan ay nasa iyo, gayon din naman ang mga taong nakapaligid sa amin, lalo tigit ang mga mahal namin sa buhay. Nawa, Panginoon, minsan isang araw, nakikita mo ang desire ng bawat isa sa amin. Nawa, minsan isang araw, ay umuwi rin kami sa aming mga lugar. Makita namin itong mga tao na ito na minsang ipinalangin namin. Na minsan isang araw, makita namin sila na magkakatipon, magkakasamang umiibig sa iyo dahil kapwa sila na nakaranas ng dakilang biyaya mo. Maluwalhati ka, O Diyos, mapapurihan ka. Salamat po sa dakilang biyaya mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po'y umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo po umawit. Awitin po natin, I Must Tell Jesus. I must tell Jesus all of my trial. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is led to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Nawa, mga kapatid, ay patuloy tayong tumungtong doon sa mga dakilang katotohanan na yun ng Diyos na ating napag-aralan. Ngayong hapong ito, napakagandang katotohanan na tayo'y nakatungtong lamang ang ating pag-asa na ang Diyos ang siyang nagliligtas at nagbabago ng buhay ng tao. Nawa, dalhin natin ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. Kaya ng umaga hanggang ngayong hapon, nawa ang lahat ng ito ay gamitin ng Panginoon upang sa lalo pa nating ikababanal. Nawa, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin.
tayo ay patuloy na magbigay ng kapurihan at kalwalatian sa ating Panginoon. We are dismissed.